So what's up mga kanoysi, welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So ngayong araw, another update na naman tayo. Patungkol na naman ulit ito sa West Philippine Sea nating mahal. So this video is from Good News Philippines. So this video, meron ito pamagat na lubog ang warship ng Iran. China delikado sa bagong armas ng Amerika. FA-18 nilagyan ng SM-6 missile. Nako po, ano na naman ito men? So, yan yung panonorin natin. So, again, this video is from Good News Philippines. So, yun, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Lubog ang Warship ng Iran. China delikado sa bagong armas ng Amerika. FA-18 nilagyan ng SM-6 missile. Diyos ko po naman ano. So again, Good News Philippines, Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. Start. Paglunsad ninyo ng SM-6 missile, ipinakita ng Amerika na Ulit. Lakasan natin. Idol at kabayan, China may malaking problema. Naku, hindi lang pala mga barkong pandigma, missile system ng Amerika ang kayang maglunsad ngayon ng SM-6 missile. Ipinakita ng Amerika na maging ang kanilang mga eroplanong mandirigma ngayon ay may kakayahan na rin maglunsad ng SM-6 kahit na ito ay nasa 370 km ang layo sa target. Hindi lamang yan, kayang-kaya na rin tamaan maging mga low orbit satellite ayon sa source. China, iyak na naman, Japan at pati satellites min. Pero yung low orbit lang Grabe. Ibang klase talaga tong US men. Kasi itong China nag-attempt din sila na maglagay ng kung ano mang mga kaipalan doon sa space din Pilipinas niladaan na ang alyansang magpapahintulot na pumasok sa Pilipinas ang puwersa ng mga Hapon. President Biden kinumpirma sa kanyang pamumuno na mas pinalakas pa nito ang alyansa ng NATO. Sinabi rin nito na sa kanyang liderato, chinecheckmate ito ang China sa Indo-Pacific region. In a position where I'm able to keep the Pacific Basin in a position where we're at least checkmating China now. Barkong pandigma na mismong gawa ng Iran tumoob sa pier. Dito makikita kung gaano parang nahihirapan na magsalita si Biden So kayo guys, let me ask you a question. Sino ba yung bet nyo? Si Trump or si Biden? Comment nga kayo sa baba. Comment lang. Gusto ko lang malaman yung opinion nyo. kahalaga ang kalidad ng mga barkong ginagawa ng iba't ibang mga bansa. Ibahin natin ang gawa na may kalidad. Kahit may subabog man, kaya pa rin itong tumindig at maglayag para manalo sa isang labanan. Lupit ng intro. Matapos dating mapag-usapan kahapon ang missile system ng Amerika na nasa Pilipinas, ang Typhoon mid-range missile system na kayang pumutok ng SM-6 kung saan pwede nitong ma-intercept o wasakin ang mga hypersonic glide missile ng China. Mas lalo pang pinalakas ng Amerika ang kakayahan nito. Ito yung iniiyak ng China na parang ayaw nilang nandito sa atin to. Kasi syempre nga naman, di ba, maungusan sila or threat talaga to sa kanila men. Na i-dominate sa larangan ng depensa ang kalupaan, karagatan, maging sa himpapawid man. Ito ay matapos at makumpirma ng mga source na ang US Navy FA-18EF Super Hornets ay armado na rin ng SM-6 missiles. Kahit may kalakihan ang SM-6 missiles mga kabayan na inyong makikita sa larawan, kayang-kaya pa rin itong dalhin ng US Navy FA-18 Super Hornets sa bagong Ito yung dahilan talaga men kung bakit nagdadalawang isip yung China na anuhin tayo Kasi nga meron tayong merong naka-backer sa atin na Amerika na kita nyo naman yung mga kagamitan men. Tapos ang gusto ng mga kababayan natin mga pro-China, alisin yung presensya ng Amerika dito sa Pilipinas. Para para mas lalong tumapang yung China. Like men, come on, binibigyan nyo ng hint or ng pagkakataon yung China na mas lalong tumapang Kaya na ito ng Amerika sa layo na 370 km, kayang-kaya ng pabagsakin ng FA-18 Super Hornets ang mga eroplanong mandirigma, cruise missiles at kahit na ang mga low-orbit satellite ng kalaban. Ang bagong kakayahan na ito ng Amerika ay naging operational kamakailan lamang pagkatapos ng 6 na taon na malawak ng mga pagsubok. Yan ang sinasabi natin mga kabayan. Ng SM-6 ay isang missile na kayang magsagawa ng anti-air, anti-surface at ballistic missile defense ay subok na. Kaya malaking bagay talaga ito, lalo't merong sistema ngayon sa Pilipinas na kayang maglunsad ng ganitong uri ng missile. Sa ibang balita naman, inilahad ni President Biden sa media na siya ang dahilan kung bakit mas pinapalakas pa ng Amerika ang kanilang postura sa Indo-Pacific region. Kanya rin sinabi na siya din ang dahilan kung bakit lumalakas pa ang NATO at kung paano nito chine-checkmate ang China. That's what this is about. Look, George, think of it this way. Diba? Malinaw naman yun, men. Parang doon na lang tayo sa the enemy of our enemy is our friend. Diba?
Kasi yung China, enemy nila yung Amerika, enemy din nila yung Pilipinas. Ang sa kanila na lang, i-phase out or i-wipe out nila yung pinakamalakas na enemy nila para tama nga naman. Kung wala na yung Amerika, easy na lang nilang target yung Philippines. Iminala sila. Nagpartner yung parehan nilang kalaban. So ano magagawa ng China ngayon? At saka hindi lang yan US at Philippines. Meron din ibang bansa, Japan, India, at iba pa. 'Di ba? Thank you din para sa US, man. Sira yung cellphone ko. You've heard me say this before. I think the United States and the world is at an inflection point where the things that happen in the next several years are going to determine what the next 6, 7 decades look like. And who's going to be able to hold NATO together like me? Who's going to be able to be in a position where I'm able to keep the Pacific Basin in a position where we're at least checkmating China now? Who's going to do that? Who has that reach? Who knows all these? We're going to have, I guess, a good way to judge me is you're going to have now the NATO conference here in the United States next week. Isang barkong pandigma ng Iran ang tumaob sa Bandar Abbas sa isang port sa Iran. Ang frigate na Iris Sahan na gawa ng Iran ay kumpirmadong tumaob at lumubog. Ayon sa state media ng Iran, nawalan ito ng balanse habang ito ay isinasailalim sa pagsasaayos. Ang Iris Sahan ay itinuturing ng Iran Navy na isang modernong barkong pandigma sa kanilang armada. Dito makikita kung paano at gaano kahalaga ang kalidad ng mga barkong ginagawa ng iba't ibang bansa. Hindi ibig Grabe, ngayon ko lang napansin. Ito palang nasa gitna niya, min. Parang natumbang barko. Hindi ko nakita eh. Parang ganyan ako. Asan ba? Ito pala sa gitna, oh. Grabe, lumubog eh. Parang yan, nagkamali lang. sabihin na bago at moderno, ito ay matibay na, baka isang putok lang, taob na aga. Ibahin natin ang gawang may kalidad, kahit may sumabog man. Kaya pa rin itong tumindig at maglaya para manalo sa isang digmaan. Tama. Pilipinas at Japan, nilagdaan na ang Reciprocal Access Agreement, isang alyansang mas magpapalakas sa kakayahan ng dalawang bansa na protektahan ang bawat isa. It's indeed a pleasure diba? to meet with you once again. I believe Thank you din sa Japan. Kudos din. Tapos, ikikriticize na naman yung administrasyong Marcos. 'Di ba? Na itong pakikipag-alyansa natin sa ibang bansa is ito yung dahilan kung bakit mas lalong nagiging aggressive yung China. Mga ob talaga, no? So, isipin nyo na lang, man, if ever na walang presensya ng ibang bansa, walang kakampi sa atin, ano kaya magiging asal ng China? Do you think mas kakalma sila? 'Di ba? Parang ano lang yan eh, mga magnanakaw sa bangko. Kapag pinaalis mo yung mga guards dun, mas easy na lang sa kanila. Bakit hindi ba nila itutuloy yung pagnanakaw nila? Magnanakaw nga sila na may mga guards eh. Yun pa kaya kung wala. Parang ganun lang din yan dito sa Pilipinas at sa China. Sinasabi ng iba, yung China kasi parang ang balat niyang nakawin yung WPS, di ba? So ang gusto nila, kunyari yung Amerika yung guard natin dito. Ang gusto nila, alisin daw yung guard para maging mabait yung China. Paano? Gusto niya ngang nakawin yung WPS. Di ba? Di ba? Tapos sasabihin nyo, diplomat, idadaan sa usap. Paano? Ang gusto nga nila yung WPS. for the third time this year, Minister Quijara, and we look forward to putting into flesh, so to speak, the steps forward now that we have upgraded our partnership one level higher by the signing of the Reciprocal Access Agreement. This is another milestone in our shared endeavor to ensure a rules-based international order, to ensure peace and stability in the Indo-Pacific and particularly in our region. Nice. Once again, we thank the government of Japan for the assistance rendered to us in several fields. Our bilateral relations, as our president has said, is very strong in traditional fields such as the economy and trade. But this year, we add another dimension to our already strong bilateral relations by adding the vital aspect of security, which creates a holistic dimension, or adds a holistic dimension to our bilateral relations. Nice. It will also add to the multilateral efforts that both our governments are doing to make sure that our region is respects the rule of international law
Diba? We work hand in hand in creating a global architecture which will ensure sustainable peace and stability, particularly in our area. And we look forward. Now the RAA and other agreements are representations of trust. Now we look forward to more confidence-building measures between the Japanese Self-Defense Forces and the Armed Forces of the Philippines and both our departments so that our shared vision and goals can be realized. Thank you very much, Your Excellency. Napatangaw na lang yung mga taga-Japan eh. Sabi nila, okay, we agree to your plan. Alam naman namin na kayo yung nasa tama. Parang pag ganun, ano. Siyempre, tayo naman talaga yung nasa tama, men. Wala namang kakampi sa atin kung tayo yung nanguna talaga or tayo yung parang walang karapatan dyan sa WPS, di ba? Muntangan na lang talaga sila kung gagawin nila yon. Siyempre, may nakita silang facts. Kaya siyempre, dito sila sa Pilipinas kakampi. Of course. Tuloy. And welcome. そして6月にはシンガポールで、その前の VTC との会談を Japanese 加 pa える din ともう natin maintindihan. 今年は何度もお会いしている、あるいはでThank you ビデオでも会談しているという Check こと kwa daw. になりますが、私は防衛大臣 Di daw nila 初め din て gusto yung check kwa. ここフィリピンを訪れ、そして Gusto daw こういった nilang お話しする tampalin 機 si 会をマニラで si 得たと C いう guys. ことを大変嬉しく思います。Mr. Secretary, as you said, we've already met each other in Nag-translate Hawaii back in May and also during Shangri-La Dialogue back in June. But we also met and spoke with each other virtually by BTC format. But I am very glad. It is my great pleasure to visit the Philippines for the first time and meeting you here in Manila. 日本とフィリピンの Welcome din sa inyo, sir. First time daw ni sir sa Manila, men. 関係は近年防衛協力交流の面で、大きな進展を見せています。その協力関係の進化を象徴するように、RA の署名、がなされたことを Naintindihan ba yan ni si The Kibo? relationship between Japan and the Philippines has seen great strides in the field of defense cooperation and exchanges. Sorry, meron palang nagta-translate sa gilid. Tagal ko na-gets yun. Sorry. And I welcome the signature of the Japan-Philippines Reciprocal Access Agreement, which took place moments ago, representing the deepening cooperative relationship between our two. Yun. So yun, kita nyo naman yun, ladies and gentlemen. So that video is from Good News Philippines. So supportahan nyo yan. Panoorin yung mga videos niya. Like, comment, share, subscribe. Original video link in the description box below. Tapos syempre, kung tip nyo naman ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino Easy. So hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So yun lang naman. Before you leave, don't forget to subscribe our YouTube channel to Filipino Easy. So kita nyo naman yun, men ba? Ibang klase. So kita nyo naman yun. Diba? Grabe. Pinagpala pa rin talaga yung Pilipinas, men. Iba talaga kapag ikaw yung nasa tama. Maraming papanig sa'yo, men. Kita nyo naman yun. Sobrang astig nun na sobrang laki nga ng China. Though wala talaga tayong kalaban-laban sa China, men. Admitted tayo dyan. Kahit sinong presidente, tanungin mo kung may kalaban-laban ba tayo sa China one-on-one. Of course, wala. Wala talaga kasi sobrang liit lang ng China. Pero na lang siguro kung for example, Taiwan tapos Philippines, for example, yung Taiwan ay parte siya ng China or China representative siya. So yun, Taiwan at Philippines, may palag-palag pa tayo doon. Pero kung Philippines at China, malabong-malabo. Kaya nga, nung time kasi ni PRRD, tinatras na nila kasi sobrang laki daw ng China, wala daw tayong kalaban-laban. Ganun agad, nag-decide sila, nakipag-gentleman's agreement sila, which is, lugi tayo doon kasi yun nga parang naging bigay na rin or naibigay na rin so bad effect yun para sa atin. Kaya nga nung pagpasok ng administrasyong Marcos medyo nahirapan tayo kasi yung China yun na yung pinaninindigan nila. Biruin mo ba naman guys, i-deal mo yung Chinese na yung BRP Sierra Madre ay hindi na i-repair. So anong ibig sabihin nun? Kung hindi na i-repair yun, hintayin na lang mabulok. So, if ever mabulok na yung barkong yun, ano na mangyayari? Tapos na. Sa China na yun. Diba? Ganun ka, ewan ko na lang talaga, ba't ganun yung way or ganun yung napili nilang decision, which is sobrang nakakalungkot yung ganun. Luckily na lang, pumasok itong administrasyon ni Marcos na
President Marcos na eto nga, nakipag-alyansya sa US. Though kahit na kinikriticize siya ng ibang tao na kesyo ganyan, kesyo ganto, nakikipag-ano ka, or flaying fire, which is yun din yung sinasabi ng China na parang Amerika daw magpapahamak sa atin. Like, men, hindi nga ito ginamit ni PRD dati na bigla na lang siyang nag-decide na lang siya na wala talaga tayong kalaban-laban dyan. Look how PBBM, mga diskarte niya. 'Di ba? Ano yung ginawa niya? Of course, kinaibigan niya yung Amerika at iba pang mga bansa. Ano nangyari? 'Di ba yung China, nag-aalangan na siya. Malaking tulong ang US sa Philippines, men. Meron pa tayong MDP. Tapos gaganyanin lang yung plano ng gobyerno natin. Ito na yung samkain sagot eh. 'Di ba? Aminin na natin, men, na kahit nandito o wala yung Amerika, yung China patuloy pa rin talaga sila. Isa lang talaga yung pinakaplano nila, yan ay ang kunin yung WPS. Period. 'Di ba? So san ba tayo dapat lulugar doon? Doon sa walang magbabak sa atin or sa meron. 'Di ba? Dito na lang eh. Dito na lang eh. Sentido común na lang. Ganun na lang. 'Di ba? Huwag tayong mag-ano na porket nandyan yung Amerika, dahil sa Amerika ganyan nakapikon yung China. Men, yung sa Japan, India at ibang mga bansa na parang hindi inaano ng Amerika. Inaaway din naman ng China. 'Di ba? Yun lang naman eh. So, yun na. Kayo ano masasabi nyo dito? Comment down below and then let's talk about it in the comment section. So, again, hanggang dito na lang muna. Good news, Philippines, Philippines. So, yeah. Like, comment, share, subscribe. Philippines.